Magandang araw mga mag-aaral sa ika-4 na baitang. Tayo po ay magbalik-aral para sa darating nating pagsusulit ang semifinals para sa Makabansa 4 o Araling Panlipunan. Makinig po mga mag-aaral dahil lahat ng babanggitin ni teacher ay lalabas. Atin na pong simulan. Una, mamamayan. Ang tawag sa kasapi o miyembro ng isang estado o bansa ayon sa itinakda ng batas. Sa Section 1 ng Artikulo 4 ng Saligang Batas 1987, makikita na ang mamamayan ng Pilipinas nang pinagtibay ang Saligang Batas ng 1987 noong Pebrero 2, 1987. Sa Section 4 naman ng Artikulo 4 ng Saligang Batas 1987, makikita na sa ilalim ng batas, ang isang Pilipino na nag-asawa ng banyaga ay mananatiling mamamayang Pilipino maliban lamang kung dahil sa sariling kagustuhan o kapabayaan ay iwinaksi niya ito. Sa Section 3 ng Artikulo 4 ng Saligang Batas 1987, makikita na ang pagkamamamayang Pilipino ay maaaring mawala o maibalik sa pamamagitan ng prosesong legal. Sa Section 1 ng Artikulo 4 ng Saligang Batas 1987, makikita na maituturing na mamamayang Pilipino yaong mga naging naturalized citizens ayon sa batas. Sa Section 2 ng Artikulo 4 ng Saligang Batas 1987 na maituturing na mamamayang Pilipino, ang katutubong mamamayan ay mamamayan ng Pilipinas mula sa pagsilang at hindi kailangang magdaan sa anumang proseso. Sa Section 1 naman ng Artikulo 4 ng Saligang Batas 1987 na maituturing na mamamayang Pilipino yaong mga nailuwal na ng inang Pilipino bago dumating ang Enero 17, 1973 at minabuting maging mamamayang Pilipino nang dumating sa legal na edad. Section 2 ng Artikulo 4 ng Saligang Batas 1987 na maituturing na mamamayang Pilipino yaong mga naging mamamayan sa prosesong sinabi sa Section 1 at 3 ay itinuturing na katutubong mamamayan. Section 1 ng Artikulo 4 ng Saligang Batas 1987 na maituturing na mamamayang Pilipino yaong ang mga ina o ama ay mamamayang Pilipino. Commonwealth Act No. 475. Nakasaad dito ng isang dayuhan ay maaaring maging mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng naturalisasyon. Saligang Batas. Ito ang batayan sa pagkilala ng pagkamamamayang Pilipino. Pagkamamamayang Pilipino, ito ay tumutukoy sa pagiging kasapi o miyembro ng isang estado o bansa ayon sa itinakda ng batas. Jus soli. Ito naman ang prinsipyong sinusunod sa pagkamamamayan sa Pilipinas batay sa lugar ng kapanganakan ng isang bata.
Jus sanguinis. Ito ang tawag sa pagkamamamayan ng isang bata na nakabatay sa pagkamamamayan ng kanyang mga magulang. Naturalisasyon. Ito ang hakbang o proseso na ginawa ng pamahalaan upang isang dayuhan ay maging Pilipino sa mga kondisyon na dapat sundin nito sa bansa. Karapatan. Ang tawag sa tumutukoy sa kung ano ang nararapat o dapat para sa isang nilalang o bagay. Likas na karapatan. Uri ng karapatan ay pinagkaloob ng puong may kapal sa tao na kanyang taglay mula nang siya ay isinilang. Karapatang konstitusyonal. Uri ng karapatan na ipinagkaloob at pinangalagaan ng ating konstitusyon. Karapatang sibil. Ang tawag sa karapatang konstitusyonal na ito ay ang karapatan ng taong magkaroon ng tahimik at matiwasay na pamumuhay. Karapatang pampulitika. Ang tawag sa karapatang konstitusyonal na ito ay karapatan ng mamamayang Pilipino na nasa wastong gulang na lumahok sa mga gawaing politikal. May tatlong uri ng karapatan. Likas na karapatan, karapatang konstitusyonal, at karapatang batas. Mayroon ding 5 uri ng karapatang konstitusyonal. Una ay sibil. Ito ay ang karapatan ng taong magkaroon ng tahimik at matiwasay na pamumuhay. Pangalawa, karapatang pampulitika. Ito ay karapatan ng mamamayang Pilipino na nasa wastong gulang na lumahok sa mga gawaing politikal. Pangatlo, karapatang panlipunan. Ang mga karapatang ito ay may kaugnayan sa relasyon ng mga mamamayan sa isa't isa. Pang-apat, karapatang pangkabuhayan. Ito ang karapatan ng taong magkaroon ng pagkakakitaan o hanap buhay at tumuklas ng maaaring ikaginhawa sa buhay. At ang panglima, karapatan ng nasasakdal. Ito ay ang nagbibigay proteksyon sa karapatan ng isang taong nasasakdal ayon sa saligang batas. Mga mag-aaral, narito ang dapat ninyong tandaan. Ang bansang Pilipinas ay isang bansang demokratiko. Pinangangalagaan ng pamahalaan ang mga mamamayan laban sa mga masasamang elemento ng lipunan. Hindi dapat suspindihin ang pribilehiyo ng writ of habeas corpus maliban kung may pananalakay, pagre-rebelde o mapipintong panganib o kaya kapag kailangan ng kaligtasang pambayan. Ang Universal Declaration of Human Rights o UDHR ay nabuo at nilagdaan noong 1948. Isa sa mga sibil na probisyon ng UDHR ay ang pagkakaroon ng ari-arian. Mga mag-aaral, huwag kalimutan ang napag-aralan dahil lahat ng ito ay lalabas sa darating nating pagsusulit. Maraming salamat sa pakikinig at panunood. Hanggang sa muli.